Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Let's read the entry number 1234. All for you, Jesus. I desire to adore your mercy with every beat of my heart. And to the extent that I am able to encourage souls to trust in that mercy. As you yourself have commanded me, O Lord. Lahat para sa iyo, Jesus. Nais kong sambahin ang iyong awa sa bawat tibok ng aking puso at sa abot ng aking makakaya. Hikayatin ang mga kaluluwa na magtiwala sa awa na iyo. Gaya ng inuutos mo sa akin, O Panginoon. Maiksi lang yan. Sabi rin ni Faustina ay ninanais niya na sambahin awa sa bawat tibok ng kanyang puso. Tapos yung pagtibok na yun ng kanyang puso, ng kanyang awa, ng pagsamba sa awa ng Diyos, transform or ma-convert, no? Sa mga kaluluwa na gayon din ang gawin. Siyempre tayo bilang mga deboto ng banal na awang ating tungkulin ay mag-akay ng maraming kaluluwa patungo sa ating Panginoong Yesus. Bakit kailangan natin gawin yun? Kaya nga may salvation, kaya nga may plan. That is God's plan. Ang planong yan ay nakaugat doon sa pagkakasala ng tao. Na magpahanggang ngayon, patuloy na nagkakamali. Parang ganito, no? Sa pagdami ng maraming tao, sa pagdami ng tao sa mundo, gayon din ang pagdami ng kasalanan, higit pa, no? Higit pa sa pagdami ng ating mga kasalanan. Kahit man lamang, kaunti, ay mapigilan yung pagkakasalang yan, hindi uubra talaga. Dahil naging nature ng tao yung magkamali, magkasala. At sapagkat tayo ay lahat prone sa pagkakasala, na walang malinis sa atin talaga. Walang tao na hindi nagkasala, hindi nakapagkunwari. Lagit-lagi yan, meron tayong magagawa at magagawang pagkakamali. At tayo, sabi nga, bilang mga deboto ng banal na awa, ay may tungkulin na mag-akay ng maraming kaluluwa pabalik sa ating Panginoon. But of course, for us to do that, we have to be converted ourselves first. We have to appreciate Jesus first. Experience Him first. Paano natin makukumbinsi ang ating kapwa na manalig at magtiwala sa awa ng Diyos kung tayo mismo hindi natin pinagtitiwalaan ng Diyos. So, ganun kahalaga yung pagtitiwala sa Diyos. At kasabay ng pagtitiwala ng Diyos, sambahin ang kanyang awa. The essence of the divine mercy is, one of the essences is trust and the other one is mercy. Yun na esensya ng debosyon sa banal na awa. Kung wala tayong trust sa Panginoon, hindi tayo naniniwala na nalig, walang dadali na awa. It is dependent, mercy is dependent on our trust. The higher or the more we trust God, the more mercy flows to us. Yun lang yung requirement para dumalo yung awa ng Panginoon. We have to trust Jesus. Kahit anong ipagawa pa sa atin, kahit na wala kakwenta-kwenta pagawa sa atin, we need to follow and trust Jesus. And if we would develop the trust and mercy in ourselves, the Lord has no other option but to allow us to penetrate other people's souls. Mahirap para sa Panginoong Hesus na siya lang ang gumawa nito bagamat napakalakas ng kanyang kapangyarihan.
Pero kakailanganin niya ating tulong. Kakailanganin niya sa dami ng mga kailangan nating i-transform. We need to manifest or transform the mercy of God to these people. Kailangan ng mundo ng awa. Kahit na itakwil ng mundo ang Diyos at sinabing hindi siya wala siyang utang loob, hindi niya kailangan ng awa ng Diyos kahit nagkanuban pa niya sabihin yan. Mankind needs the mercy of God. Ang awa ng Panginoon ang magdudulot sa atin ng kaligtasan. So that at the end of our journey here on earth, may patutunguhan tayo. Sabay kahit naman sino may patutunguhan. It's just a matter of where does the soul go. At tayo, ang sinasabi natin, bagamat nandyan ang paghahari ng Panginoon, kailangan pa rin tayo mismo ay consciously gagawin ito. So una, desiring and adoring the mercy of God, and that would be transformed into encouraging souls to also trust in the mercy of God. Ang awa ng Panginoon, again, would save us. Kung kaya every person needs the mercy of God. Gaano mo kalaki ang ating kasalanan at the point of accounting or measuring our accountability. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan. Ang awa ng Diyos ang mananaig para sa atin. Lagi natin yung tatandaan. So do not lose hope. Just adore the mercy of God. And the more we adore the mercy of God, that adoration to the mercy of God is rapidly encouraging souls to also do the same, to trust in the mercy of God. Ano man, again, ang pinagdadaanan natin, there is only one solution, and that is to trust in His mercy. At kasabay ng awang yan, paigtingin natin ating pananalig sa ating Panginoon. Again, that trust is everything to us. As the essence of the divine mercy is about trust and mercy, we have to manifest these two. Kailangan natin ipakita na tayo nananalig, at sa pagkakaroon ng pananalig, dadaloy ang awa ng Panginoon sa atin. And if we continue to receive the mercy of God, the more that we are also able and would be able to share that mercy to other people. So perfect na yun. Perfect in the sense that hindi nasasayang ang awa ng Diyos na dumadaloy sa atin sapagkat hindi naman natin yan kayang ubusin lahat. We really need to share consciously, to share the mercy of God to others. And one way to show the mercy of God is by confession. Pag-amin sa mga kasalanan and consciously paying for it. Upang again, dumaloy ang awa ng Panginoon sa atin. All for Jesus. All for you, Jesus. Jesus, I trust in you.